Isang gabi, sa isang abandonadong apartment sa Los Angeles, nilabag ni Detective Louis Burke ang protocol sa pamamagitan ng pagpasok mag-isa sa isang delikadong lugar, dala ang pagnanasang ipaghiganti ang pagpatay sa kanyang partner. Mabilis niyang nalabanan ng ilang mga thug gamit ang kanyang mga kasanayan sa kickboxing, pagkatapos ay inilabas ang kanyang baril at tumungo sa looban ng gusali. Sa isang silid, natuklasan niya ang ilang bangkay bago napadpad sa isang saradong pinto. Pagbukas niya, isang manika lang ang nakita niya. Biglang lumitaw ang psychotic killer na si Sandman, sinaksak si Louis at itinapon siya sa isang tabi. Mabilis na pinaputok ni Louis ang kanyang baril na ikinamatay ni Sandman, isang putok na tumapos sa kanyang bangungot. Makalipas ang 16 na buwan, bumalik si Louis mula sa isang misyon at mainit na tinanggap ng kanyang mga kaibigan mula sa pulisya. Di nagtagal, nakita niya si Tom Vogler at mga opisyal ng gobyerno na nag-alok sa kanya ng isang bagong assignment. Ipinaalam ni Ben Kin kay Louis ang isang undercover na misyon, pinatay ang isang bilanggo sa Harrison Prison, at nais nilang imbestigahan ang isang serye ng mga pagpatay doon. Sensitibo ang kaso, dahil ang pagkakalantad nito sa publiko ay maaaring maglagay sa alanganin sa kampanya sa parating na halalan ng gobernador. Pinili si Louis dahil sa kanyang reputasyon sa pagganap bilang undercover, at ang mission insiders lang ang nakakaalam ng kanyang tunay na pagkakakilanlan. Tutulungan siya ni Amanda Beckett na magpapanggap bilang kanyang asawa at kikilos bilang isang tagapag-ugnay. Nag-aalangan si Louis na tanggapin ang misyon, ngunit sa labas, nalaman niyang katatapos lang ni Amanda sa universidad. Bagamat wala siyang praktikal na karanasan, kumpiyansa siya matapos siyang manguna sa kanyang klase. Sa ilang mga alternatibo, hiniling ni Louis kay Amanda na maghanap ng listahan ng mga kilalang serial killer na mga preso sa Harrison bago gawin ang kanyang desisyon. Makalipas ang mga araw, nakatanggap ang Harrison Prison ng mga bagong bilanggo, kasama si Louis na nakabalat kayo. Binati sila ni Warden DeGraff at ng kanyang representante, na humihiling ng katahimikan habang ipinapaliwanag ang mga patakaran. Upang subukan ang mga bilanggo, sadyang nilaglag ni DeGraff ang isang balat ng mani sa harap ng isang lalaki. Sinubukan ng bilanggo na kunin ito ngunit pinarusahan siya dahil sa pagsira niya sa katahimikan. Samantala, nananatiling tahimik si Louis, tumatangging tumugon. Nang maglaon, sa panahon ng pagsusuri sa kalusugan, napansin ni Dr. Gutzman na may kakaibang uri ng dugo si Louis. Pagkaalis ng mga bilanggo, mabilis na ibinahagi ni Gutzman ang impormasyong ito sa isang nurse. Samantala, natanggap ni Louis ang kanyang ID at mga supply ng bilangguan at nakilala si Hawkins, isang bilanggo na hindi pinapansin ang kanyang pagpapakilala. Pagbalik sa kanyang selda, nakahanap si Louis ng radyo sa kama. Ang kanyang kasama sa selda, si Kenefki, ay humihingi ng bayad dahil sa paghawak nito. Tumanggi si Louis na nagpapaliwanag na wala siyang pera. Bilang tugon, naglabas si Kenefki ng isang nakatagong sandata, ngunit mabilis na binaliktad ni Louis ang sitwasyon na pinilit si Kenefki na sumuko. Ang paghaharap na ito ay paraan ni Kenefki sa pagtanggap kay Louis. Umupo si Louis sa ibabang kama. Nang hapong iyon sa cafeteria ng bilangguan, muling nagkrus ang landas ni Louis at Hawkins. Mabilis na tumaas ang tensyon nang dumating si Perez, isang makapangyarihang pinuno ng Mexican gang para makipagsagupaan kay Hawkins. Mabilis na kumilos si Louis, dinisarmahan si Perez ng kanyang sandata, ngunit tumugon si Perez ng may karahasan, sinuntok ang parehong sina Hawkins at Louis. Lumaban si Louis gamit ang kanyang mga kasanayan sa kickboxing, pinalipad si Perez at halos mag-spark ang isang ganap na laban. Ang kaguluhan ay biglang natapos nang dumating si Warden DeGraff. Inutusan niya si Perez na makipagkita sa kanya mamaya at binalaan si Louis na hindi niya palalampasin ang gulo. Tinukoy din ni DeGraff ang madalas na pambibiktima ng mga itim na preso. Bago umalis, naglabas si Perez ng nakakatakot na banta laban sa buhay ni Louis sa loob ng bilangguan. Pagkatapos, umupo si Louis kasama si Hawkins at ilang iba pang mga itim na bilanggo na nagbabala sa kanya na manatiling malapit sa kanyang sariling grupo at maging maingat sa pagtitiwala sa sinuman. Biglang 2 puting bilanggo, sina Kill at Kennedy, ang tumawag kay Louis. Ipinagmamalaki nila ang pagiging mamamatay tao at ipinagmamalaki ang mga tato na nagsasaad ng kanilang mga biktima. Nang gabing iyon, inalok ni Kenefki si Louis ng isang homemade na inumin at binalaan siya na ang pagtulong kay Hawkins ay naglalagay sa kanya sa panganib. Nang magtanong si Louis tungkol sa mga pagpatay sa bilangguan, itinanggi ni Kenefki ang anumang kaalaman at nagbabala na ang paksa ay hindi maaaring pag-usapan. Kinabukasan, binisita ni Amanda si Louis na nakasuot ng magarang kasuotan na tila hindi nababagay sa asawa ng isang bilanggo.
Nangako si Amanda na mas magiging maingat siya sa hinaharap. Iniulat ni Amanda na ang mga biktima ay inatake lahat sa ulo, na nagmumungkahi na ang pumatay ay malamang na isang bilanggo sa halip na isang gwardya. Natuklasan din niya ang pangalan ng pinakabagong biktima, si Alvin Barrett, isang detalye na plano ni Lewis na itanong sa kanyang ka-cellmate. Hiniling ni Lewis kay Amanda na magpadala ng pera para tulungan siyang mangalap ng intel sa loob ng bilangguan. Bagamat nag-aalangan, sumang-ayon si Amanda, lubos na alam ang panganib na kinakaharap ni Lewis. Determinado, umalis si Lewis sa visitation room. Samantala, nakipagpulong si Ben kina Amanda at Tom, ngunit kaagad na tinanggihan ang kahilingan ni Amanda na magpadala ng pera kay Lewis. Dumating ang asawa ni Tom na si Helen na may dalang inumin. Mula nang umalis sa ospital, iniiwasan ni Helen na magtanong tungkol sa trabaho ni Tom. Nang maglaon, habang nililinis ni Lewis ang laundry room, naglunsad ng pag-atake si Perez at ang kanyang barkada. Sinipa ni Lewis si Perez, ngunit hindi nagtagal ay nakaharap ang mga kadena na hawak ng isang alapores. Isang matinding labanan ang sumiklab. Sa kalaunan, dinaig ni Lewis si Perez at itinulak ang ulo ng isang tulisan sa washing machine. Nang sumunod na araw, natanggap ni Lewis ang pera ni Amanda na nakatago sa loob ng isang libro. Muli niyang nilapitan si Hawkins, naghahanap ng impormasyon tungkol sa pagkamatay ni Alvin. Karamihan sa mga itim na preso sa selda ay nagalit sa presensya ni Lewis. Sa loob ng selda, sinasabi ni Hawkins na wala siyang nalalaman ngunit iminungkahi kay Lewis na makipag-usap sa isang lalaking nagngangalang Priest para sa katotohanan. Di nagtagal, si Lewis ay nakipagsapalaran sa kalaliman at namumukod tanging lugar ng bilangguan na bihirang bisitahin kahit ng mga gwardya. Dito nakatira si Priest at ng kanyang mga alapores, isang grupo ng mga transgender inmates. Natagpuan ni Lewis si Priest na may hawak na telepono. Nang tanungin ni Lewis si Priest tungkol sa pagkamatay ni Alvin, humingi si Priest ng pera bago magbahagi ng anumang impormasyon. Matapos matanggap ang pera, ibinunyag ni Priest na ang ka-cellmate ni Alvin ay si Sam na nagtatrabaho sa klinik ng bilangguan sa panahon ng curfew. Binalaan ni Priest si Lewis na ang pakikipagkita kay Sam ay maaaring magdulot ng malalang kahihinatnan. Nang gabing iyon sa klinik, pinagmamasdan ni Lewis si DeGraff na nagdadala ng isang preso sa isang stretcher. Habang nagmamap, aksidenteng nalaglag ni Lewis ang isang kahon na may bahid ng dugo at tinanong si Dr. Gutzman tungkol dito. Sinabi ni Gutzman na naglalaman ito ng mga medical waste. Nang maglaon, kinumpronta ni Lewis si Sam tungkol sa pagkamatay ni Alvin. Ipinaliwanag ni Sam na si Alvin ay hindi isang brutal na criminal o gang member. Nang tanungin ni Lewis ang pagkakakilanlan ng pumatay, sa una ay tumanggi si Sam na sumagot ngunit sa huli ay inamin na may nakitang gwardya sa pinangyarihan ng pagpatay matapos siyang pagbantaan ni Lewis at piliting painumin ng iligal na gamot na ibinebenta niya. Matapos makakuha ang mahalagang impormasyon, iniwan ni Lewis si Sam. Matapos bigyan ng tip si Priest, agad na tinawagan ni Lewis si Amanda. Ipinaliwanag niya na ang ka-cellmate ni Alvin ay masyadong natatakot na magsalita, kaya naghinala siya na maaaring may kinalaman ang mga gwardya ng bilangguan. Kailangan niya ng access sa data ng biktima na nakaimbak pa rin sa loob ng bilangguan. Sa panahon ng tawag, ipinahiwatig ni Lewis sa maikling tawag ang nararamdaman niya kay Amanda ngunit pinutol ang pag-uusap. Pagkatapos, hiniling niya kay Priest na tulungan siyang makuha ang susi sa silid ng archive. Di nagtagal, ipinakita sa atin si Hawkins malapit sa archive room, nagtutulak ng mga damit at sinusubukang ipuslit ang isang homemade na inumin. Habang tinitikman ng isang gwardya ang inumin, biglang lumitaw si Lewis mula sa ilalim ng isang cart at pumuslit sa archive room nang hindi napapansin. Habang naghahanap sa mga dokumento, nakita ni Lewis ang pangalan ni Alvin na may marka ng code na SL. Isang ingay ang nagpa-alerto sa isang gwardya, kaya mabilis na nagtago si Lewis sa kisame. Tumulo ang dugo mula sa kanyang sugat, ngunit matalino itong tinakpan ni Hawkins ng isang tasa, pinananatiling nakatago si Lewis. Kinabukasan, binisita muli ni Amanda si Lewis. Ipinaliwanag niya na ang SL code ay nauugnay sa mga biktima na walang mga kriminal na record, mga kaanib sa gang, o mga relasyon sa lahi. Hiniling ni Lewis kay Amanda na makipagkita sa isang hacker na nagngangalang Douglas upang i-decode ang code, ngunit inutusan siyang itago ang sikretong ito mula kay Ben. Hinanap ni na Amanda at Douglas ang code sa sistema ng bilangguan para lamang makita itong protektado ng password. Nangako si Douglas na ika-crack ito sa loob ng 2 araw. Nang gabing iyon, nakipagkita si Lewis kay Sam sa klinik. Inihayag ni Sam na alam niya ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Alvin at humingi ng proteksyon kay Lewis.
Sumang-ayon si Louis ngunit binalaan si Sam na manatiling kalmado sa paligid ng mga gwardya. Kinabukasan, binalaan ng mga alapores ni Priest si Louis na 2 tao ang nagpaplanong patayin siya sa gabing iyon. Samantala, nabuksan ni Douglas ang system gamit ang password na Morpheus. Sa kasamaang palad, ang file ay biglang kusang nag-delete, ngunit nagawa ni Douglas na i-print ang data bago ito mawala. Binasa ni Amanda ang file at agad na nakipag-ugnayan kay Louis. Ang data ay nagpapakita ng mga medikal na pagsusuri na nagpapatunay na ang lahat ng mga biktima ay malusog at drug-free bago sila namatay. Pinaghihinalaan ni Amanda na may alam si Ben dito dahil mayroon siyang access sa impormasyong ito. Binalaan niya si Louis na mag-ingat sa takot na baka siya ang susunod na target. Nang gabing iyon, habang natutulog ang mga bilanggo, sinalakay ni Kill at Kennedy ang selda ni Louis. Inatake ni Kill si Kenefki at sinaksak ni Kennedy ang kama kung saan karaniwang natutulog si Louis. Si Louis, na pinaghandaan ito, ay nagtago sa ilalim at matapang na lumaban. Natalo niya ang mga umaatake, ngunit namatay si Kenefki sa pakikibaka. Dumating ang mga gwardya at hinuli si Louis. Di nagtagal, dinala si Louis sa isolation at binugbog ng mga gwardya. Hinihiling ni Warden DeGraff na malaman kung bakit narito si Louis, ngunit tumanggi si Louis na sumagot maliban sa iginiit na hindi niya pinatay si Kenefki. Sa galit, binugbog ulit siya ni DeGraff. Samantala, ang alapores ni Priest na nagbabala kay Louis tungkol sa pag-atake ay binisita ni Kennedy na pinaghihinalaang siya ang naglantad ng plano. Pinatay siya ni Kennedy gamit ang isang ice pick. Nang maglaon, binisita ni Kill si Sam sa kanyang selda, nagtanong tungkol kay Louis. Itinanggi ni Sam na kilala siya, ngunit iba na ang hinala ni Kill. Walang pag-aalinlangan, binuhusan ni Kill ng gasolina si Sam at sinunog ito ng buhay. Kinabukasan, binisita muli ni Amanda si Louis, ngunit ngayon ay nasa ilalim ng hinala ni DeGraff. Siya ay sumailalim sa isang masusing paghahanap, kinailangan din niyang maghubad. Samantala, sinabihan si Louis na mag-shower dahil naghihintay si Amanda. Nang magkita sila, sinabi ni Louis kay Amanda ang tungkol sa pag-atake gamit ang ice pick. Habang sinisimulan ni Amanda na ipaliwanag ang kanyang mga natuklasan, tinukso siya ni Louis na sinasabing dapat niyang patunayan ang kanyang papel bilang kanyang asawa. Sa bakuran ng bilangguan, nakipag-usap si Priest kay Hawkins tungkol sa kanilang pinatay na alapores. Iginiit ni Hawkins na dapat nilang tulungan si Louis. Lingid sa kanilang kaalaman, narinig ni Kill at Kennedy ang usapan sa malapit. Nang gabing iyon, sa tulong ni Hawkins, binuksan ni Louis ang isang nakatagong pinto sa klinik. Ang kabinet ay naglalaman ng mga organo ng tao na kinuha mula sa mga biktima. Kinabukasan, humalingaw-ngaw ang kulungan nang dumating ang mga bagong bilanggo. Natigilan si Louis nang makitang kasama nila si Sandman, na buhay pa rin sa kabila ng kanilang huling nakamamatay na engkwentro. Noong gabing iyon, si Louis ay tinambangan sa banyo. Nakaposas nang lumitaw si Sandman upang pahirapan siya gamit ang isang kutsilyo. Ibinunyag ni Sandman na nabunyag na ang lihim ni Louis at nagbabala na hahabulin siya ngayon ng mga bilanggo dahil sa pagiging isang undercover. Hinayaan siyang mabuhay ni Louis na gustong magdusi siya bago ang kanyang kamatayan. Pagbalik sa kanyang selda, alam na ngayon ng lahat na si Louis ay isang undercover na opisyal. Lumapit si Hawkins, nagtatanong kung bakit narito si Louis, ngunit nanatiling tahimik si Louis at humingi lamang ng tulong, ngunit tumanggi si Hawkins at lumayo. Samantala, binisita ni Amanda ang bahay ni Tom at ibinunyag na ang kaso sa bilangguan ay may kinalaman sa human organ trafficking na pinamamahalaan ng mga gwardya sa tulong ni Ben. Pagkatapos ay tumawag si Douglas, ibinigay kay Amanda ang address ng tunay na salarin. Biglang pinutol ni Tom ang tawag na inihayag na siya ang nasa likod ng lahat ng ito. Nang sinubukang umalis ni Amanda, bumunot ng baril si Tom at ipinagtapat na pinadala niya si Sandman para pigilan si Louis dahil banta si Louis sa kanyang ilegal na kalakalan. Ipinaliwanag ni Tom na kailangan ni Helen ng liver transplant at nahihirapan silang makahanap ng donor. Desperado, nakipagtulungan si Tom kay Dr. Gutzman upang makakuha ng organ ng ilegal. Ang nagsimula bilang pagsisikap na iligtas si Helen ay mabilis na naging isang kumikitang operasyon na tina-target ang mga kriminal na binigyang katwiran ni Tom na wala siyang pinagsisisihan. Dumating si Helen at nakita niya si Tom na may hawak na baril. Sinamantala ni Amanda ang sandali para akusahan si Tom ng pagpatay bago tumakas. Naiwang tulala si Helen na nabigla sa sinabi ni Amanda. Balik tayo sa bilangguan, sinabi ng isang gwardya kay Louis na gusto siyang makita ni Sandman.
Nilinlang ni Louis ang gwardya na pasukin ang kanyang selda, kung saan nag-trigger siya ng bitag na ikinagulat at ikinamatay ng gwardya. Kinuha ni Louis ang susi at tumakas. Galit na galit, binuksan ni Sandman ang lahat ng mga selda, pinalaya ang mga bilanggo upang hulihin si Louis. Gayunpaman, nahuli ni DeGraff si Louis at nilock muli ang mga pinto habang nanonood si Hawkins. Dinala ni DeGraff si Louis kay Dr. Gutsman na nagbabalak na patayin siya. Biglang dumating sina Hawkins at Priest na nagbigay ng pagkakataon kay Louis na kunin ang shotgun ni DeGraff at itinumba siya. Pagkatapos ay pinabagsak ni Louis si Kennedy gamit ang kanyang mga kasanayan sa kickboxing. Sa isang tense na silid, hiniling ni Louis na malaman kung bakit nila siya tinutulungan. Bago pa man may makasagot ay sumugod si Kill at umatake. Lumaban si Louis at pinatay si Kill gamit ang weights. Mabilis silang tumakas at sumakay ng elevator. Samantala, nagtangka si Dr. Gutsman na tumakas ngunit nahuli siya ng mga pinalayang preso na handang patayin siya. Nang malapit na sila sa labasan ng elevator, nabaril si Hawkins ngunit nakaligtas. Sa kusina, hinimok ni Hawkins sina Priest at Louis na iwanan siya at hanapin ang daan palabas. Dumating si DeGraff, kasunod ng bakas ng dugo ni Hawkins. Nang itinaas ni DeGraff ang kanyang shotgun, bumalik si Priest at binaril si DeGraff na nagligtas kay Hawkins. Di nagtagal, nakipagkita si Priest kay Louis upang pag-usapan ang mga plano para sa kanyang pagtakas mula sa bilangguan. Biglang lumitaw si Sandman, pinatay si Priest nang walang pag-aalinlangan bago muling naglaho. Hindi mahanap si Sandman, hinamon siya ni Louis sa isang labanan. Binato ni Sandman si Louis ng pipe wrench at hinampas ito ng paulit-ulit. Sa kabila ng mga pag-atake, nagawa ni Louis na sipay ng wrench palayo, ngunit muling naglaho si Sandman. Nang muli silang magsagupaan, halos hindi makatakas si Louis sa kamatayan mula sa isang cutting machine ngunit nabaliktad niya ang laban. Pagkatapos ay itinapon ni Sandman si Louis at ang pagkilos ay nasaksihan ng iba pang mga bilanggo. Sa labas, dumating ang mga backup na puwersa upang kontrolin ang kaguluhan at arestuhin ang mga bilanggo na nagtatangkang tumakas. Muling inatake ni Sandman si Louis, gamit ang mga tipak ng salamin para sugatan siya. Kahit na nanghihina, lumaban si Louis gamit ang kanyang mga kasanayan sa kickboxing. Nang makitang nagpupumigla si Louis, sinubukan ni Sandman na itapon siya sa isang silid ng cremation. Biglang bumangon si Louis at sinipa si Sandman sa loob. Gayunpaman, nakatakas si Sandman na pinalakpakan ng iba pang mga bilanggo. Sa wakas, si Louis ay naghatid ng isang malupit na sipa na nagtulak kay Sandman sa matulis na bakal na tinapos ang laban at pinatay siya. Tumahimik ang mga bilanggo at nilisan ang daan para makadaan si Louis. Sa labas, naghihintay si Amanda habang sinisecure ng mga pulis ang lugar. Lumabas si Louis dala-dala si Hawkins na nangangailangan ng agarang tulong. Ang pelikula ay nagtatapos ng magkasama sina Amanda at Louis na nagbabahagi ng isang mainit na halik.